Malamig. Iyon ang unang naramdaman ni Criselda. Ang lamig ng maruming tubig mula sa balde na gumapang mula sa kanyang balikat pababa sa kanyang likod, na nagpatago sa manipis niyang blusa at humalik sa kanyang balat. Kasunod nito ay ang matalas na boses ni Maam Victoria Sandoval na tumusok sa kanyang tainga, mas masakit pa kaysa sa panlalamig na dulot ng tubig. Ano ka ba, Sela? Tanga ka ba o nagtatanga-tangahan lang? Tingnan mo ang ginawa mo. Ang sahig na bagong wax, tinapunan mo ng maruming tubig. Napayuko si Sela, hindi magawang salubungin ang nag-aapoy na mga mata ng amo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang pinaghalong hiya at galit na pilit niyang nilunok. Hindi siya ang nakatapon. Si Maam Victoria mismo ang sumadya sa balde habang naglalakad, ngunit sa mundong ito, sa loob ng malaki at malamig na bahay na ito, ang katotohanan ay kung ano ang sabihin ng may-ari. At siya, si Criselda Sela Reyes, ay isang hamak na katulong lamang. Sorry po, Maam. Pasensya na po, halos pabulong niyang sabi, ang boses ay nanginginig. Yumuko siya para damputin ang basahan, handang punasan ang sarili niyang pagkakamali na hindi naman niya ginawa. Huwag mong punasan yan. Linisin mo ulit ang buong sahig ng sala. At pagkatapos, labhan mo ang lahat ng kurtina. Ngayon na, sigaw ulit ni Maam Victoria bago tumalikod at nagmart sa paalis. Ang tunog ng takong ng mamahalin nitong sapatos ay umalinggaw sa pasilyo. Bawat yabag ay tila isang dagok sa dignidad ni Sela. Naiwan siyang nakaluhod sa basang sahig. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, humalo sa maruming tubig sa sahig. Pinunasan niya ito agad, takot na may makakita. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi siya pwedeng maging mahina. Konting tiis lang, anak, ang laging paalala sa kanya ng ina sa telepono. Ang boses nito ay puno ng pag-asa. Para sa pamilya. Para sa pag-aaral ni Bunso. Ang mga salitang iyon ang naging kalasag niya sa araw-araw na pang-aapi sa mansyon ng mga Sandoval. Ang pangarap niya para sa pamilya ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Dati, sila ang may-ari ng isang maliit pero masaganang tindahan sa Batangas. Dati, siya ay isang honor student sa kolehiyo, puno ng pangarap na maging isang guro. Ngunit isang iglap na wala ang lahat. Isang kumpanyang nagpautang ang sumira sa kanilang buhay, at naiwan silang baon sa utang. Kinailangan niyang huminto sa pag-aaral, isakripisyo ang kanyang kinabukasan para maging kasambahay sa Maynila. Bumuntong hininga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng natitirang lakas, at nagsimulang kumilos. Gabi na nang matapos ni Sela ang lahat ng pinapagawa sa kanya. Pagod na pagod ang kanyang katawan, at kumakalam na ang kanyang tiyan dahil hindi siya pinayagang maghapunan. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang maliit na silid, isang dating bodega sa likod ng kusina na walang bintana at amoy alikabok. Ito ang kanyang mundo sa loob ng 6 na buwan. Isinandal niya ang likod sa pinto at napapikit. Ang tanging hiling niya ay ang makatulog agad para kahit sa panaginip man lang ay makatakas siya sa kanyang kalbaryo. Ngunit kahit ang simpleng hiling na iyon ay ipinagkait sa kanya. Ilang sandali pa lang siyang nakahiga sa manipis na banig nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Hindi ito nilock. Iyon ang utos sa kanya, para daw madali siyang matawag kung may kailangan. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Napabangon siya at umupo, niyakap ang kanyang mga tuhod. Isang anino ng isang malaking lalaki ang tumambad sa may pintuan. Si Ricardo, nanginginig niyang tanong, kinikilala ang kanyang amo. Pumasok ito at isinara ang pinto sa likuran. Ang amoy ng alak ay sumingaw sa hangin, malakas at nakakasuka. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik at mapupungay, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito na nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Sela. Gising ka pa pala, Sela, sabi nito sa malanding boses. Alam mo, naaawa ako sa'yo. Laging pinag-iinitan ka ng asawa ko. Huwag kang mag-alala, nandito ako para pasayahin ka. Atras siya ng atras hanggang sa sumayad ang kanyang likod sa malamig na pader. Wala na siyang mapupuntahan. Sir, lasing po kayo. Bumalik na po kayo sa kwarto ninyo. Huwag kang mag-alala sa akin, sabi nito habang patuloy na lumalapit. Ikaw ang alalahanin natin. Itinaas nito ang kamay para hawakan ang kanyang pisngi. Ang takot na kanina ay nagpaparalisa sa kanya ay biglang napalitan ng galit, isang mabangis na galit na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi.
Hindi niya hahayaang pati ang huling piraso ng kanyang pagkatao ay yurakan nito. Huwag niyo po akong hahawakan, sigaw niya, at sa isang mabilis na kilos, itinulak niya ito ng buong lakas. Natumba si Sir Ricardo, pero agad ding nakabangon, ang mukha ay puno na ng galit. Hayop ka! Binigyan na kita ng pagkakataon. Sinugod siya nito. Sa pagkasuklam at desperasyon, napatingin si Sela sa paligid, naghahanap ng kahit anong pwedeng gamitin. Sa tabi ng isang lumang kahon ay may isang maliit na kawali, siguro'y naiwan mula sa mga lumang gamit sa kusina. Dinampot niya ito nang hindi nag-iisip. Nang akmang susunggaban siya ni Sir Ricardo, ipinalo niya ang kawali sa kamay nito ng buong lakas. Aray, umalinggaw ang sigaw nito sa maliit na silid. Iyon na ang pagkakataon ni Sela. Tumakbo siya palabas ng kwarto, nilagpasan ang amo na namimilipit sa sakit. Rinig na rinig niya ang mga mura at pagbabanta nito sa kanyang likuran, pero hindi siya lumingon. Tumakbo siya, ang mga paa ay tila may sariling isip. Nilagpasan niya ang madilim na kusina, ang malawak na sala kung saan siya inapi kanina. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalabas. Makalayo. Nang marating niya ang pinto sa harap, hindi na siya nagdalawang isip. Binuksan niya ito at sumugod palabas. Bumuhos sa kanya ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang damit at buhok, pero hindi niya ito ininda. Ang lamig ng ulan ay walang-wala kumpara sa lamig ng takot na kanyang naramdaman. Wala siyang dalang kahit ano, walang damit, walang pera, walang cellphone. Tanging ang suot niyang damit at ang galit sa kanyang puso. Tumakbo siya sa gitna ng kalsada, walang tiyak na patutunguhan, ang mga luha ay humahalo na sa tubig ulan sa kanyang mukha. Hindi niya napansin ang matinding liwanag ng mga headlight. Hindi niya narinig ang malakas na busina. Isang malakas na puwersa ang bumangga sa kanya. Tumilapon siya at bumagsak sa basang semento. Ang sakit ng pagbagsak ay gumising sa kanyang nagwawalang diwa. Lahat ay umikot. Nahihilo siya, nanginginig sa lamig at takot. Sinubukan niyang bumangon, ngunit nanghihina ang kanyang mga braso. Isang pares ng mamahaling itim na sapatos na katad ang huminto sa mismong tapat ng kanyang mukha. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin, sinundan ang mga linya ng isang perpektong plansadong itim na pantalon, ang isang mamahaling itim na coat, hanggang sa marating niya ang mukha ng lalaki. Nakatayo ito sa ilalim ng ulan na parang hindi man lang nababasa, hawak ang isang itim na payong. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa paligid niya na parang isang ilog na umiiwas sa isang bato. Ang mukha nito ay perpekto, parang inukit ng isang anghel, matangos na ilong, matitipunong panga, at mga labing may tamang kapal. Ngunit ang mga mata nito ay walang emosyon. Malamig. Malayo. Tinitingnan siya nito na parang isang dumi lamang sa kalsada na naging sagabal sa daraanan. Nakatitig lang ito sa kanya, basang-basa, putikan, at kaawa-awa sa gitna ng kalsada, ang mukha ay isang blankong maskara. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng tingin ng estrangherong ito, naramdaman ni Sela na mas lalo pa siyang naging hamak at walang halaga. Pagkainis. Iyon ang salitang naglalarawan sa buong sistema ni Emmanuel Fortalejo habang nakaupo siya sa loob ng kanyang itim na sedan, ang makina ay umaandar pero hindi umuusad. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay tila isang pisikal na manifestasyon ng namumuong bagyo sa kanyang dibdib. Sa kabilang linya ng telepono, ang boses ng kanyang ina, si Doña Elvira Fortalejo, ay parang isang matinis na kulog na paulit-ulit na dumadagundong. Emmanuel, are you even listening? Ang kasal ninyo ni Isabella ang magpapatibay sa pagsasanib ng Fortalejo at Montenegro Corporation. This is not just about you, this is about our legacy. Mariin niyang hinawakan ang manibela, ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. I'm in the middle of something. Pagsisinungaling. Katatapos lang ng isang walang katuturang board meeting at pauwi na sana siya para malunod sa trabaho, ang tanging kanlungan niya mula sa personal na buhay na pilit isinasaksak sa kanya. Something. Anong mas importante kaysa sa kinabukasan ng ating pamilya? Itinakda na namin ni Don Ricardo ang engagement party sa susunod na buwan. All you have to do is show up and put the ring on her finger. Is that too much to ask? Napapikit si Manny, isang pamilyar na kirot ang kumirot sa kanyang sentido. Pag-ibig. Kasal. Pamilya. Para sa kanya, ang mga salitang iyon ay hindi nangangahulugan ng kaligayahan.
Ang mga ito ay negosyo, transaksyon, at sa kaso ng kanyang mga magulang, isang napakagandang palabas na puno ng pagkukunwari. Nakita niya kung paano umiti ang kanyang ama sa kanyang ina sa harap ng publiko, at kung paano ito umuuwi sa gabi sa piling ng ibang babae. Nakita niya kung paano naging isang mapait at kontroladong babae ang kanyang ina dahil sa panlalamig ng lalaking pinakasalan nito dahil sa tungkulin. Hindi. Hinding-hindi niya tatahakin ang landas na iyon. Ma, ayoko, matigas niyang sabi, ang boses ay mababa at pinal. Ayokong pakasalan si Isabela. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, ang boses ni Doña Elvira ay naging kasing lamig ng yelo. Kung hindi mo siya pakakasalan, Emmanuel, kalimutan mo nang may mamanahin ka pa mula sa akin. I will cut you off completely. Titingnan natin kung paano ka mabubuhay nang wala ang pangalang Fortalejo. Ang banta ay tumama, pero hindi sa paraang inaasahan ng kanyang ina. Hindi pera ang habol niya. Ang sa kanya ay kalayaan. Then do what you must, might see. Bago pa makasagot ang kanyang ina, pinatay na niya ang tawag. Isinandal niya ang ulo sa headrest at pumikit, ang pagod ay biglang bumalot sa kanya. Kailangan niya ng solusyon. Isang mabilis na solusyon para matigil na ang kahibangang ito. Isang paraan para makawala sa kontrol ni Doña Elvira. Thud. Isang biglaang kalabog sa harap ng kanyang sasakyan ang nagpamulat sa kanya. Agad siyang napaupo ng tuwid. Isang babae. Isang babae ang biglang sumulpot mula sa kung saan at ngayon ay nakahandu sa isa kalsada, sa harap mismo ng kanyang sasakyan. Damn it, ito na lang ang kulang. Mabilis siyang bumaba, bit-bit ang payong. Ang nakita niya ay isang babaeng basang-basa, nakasuot ng kupasing blusa at palda na halatang uniforme ng isang katulong. Nanginginig ito, hindi malaman kung dahil sa lamig o sa takot. Nang iangat nito ang mukha, nakita niya ang mga mata nito. Namumugto. Puno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakita siyang kakaiba. Isang kislap ng paglaban. Isang katigasan na hindi nababagay sa kaawa-awa nitong kalagayan. At sa isang iglap, isang ideya, isang delikado at baliw na ideya, ang biglang sumibol sa kanyang isipan. Isang solusyon. Get in the car, utos niya, ang boses ay walang emosyon. Tumingin lang ito sa kanya, naguguluhan. Hindi ka pwedeng manatili dyan. Pumasok ka na sa kotse, ulit niya, mas may diin. Parang isang robot na walang sariling isip, dahan-dahan itong tumayo at sumunod. Nang makapasok ito sa passenger seat, hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at walang seremonyang iniabot dito. Isuot mo yan. Ayokong mabasa ang leather seats ko, sabi niya, masungit para itago ang kakaibang ideyang nabubuo sa kanyang utak. Walang imik na isinuot ng babae ang coat, lumalangway sa laking yon. Binalot nito ang sarili at yumuko, tila nahihiyang makita niya. Pumasok si Manny sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan, binuksan ang heater. Huminto siya sa pinakamalapit na 24-hour coffee shop at bumili ng mainit na kape. Iniabot niya ito sa babae. Inumin mo, maikli niyang sabi. Tinanggap nito ang tasa, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Salamat po. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog lang ng ulan at ang marahang paghigop ng babae sa kape ang maririnig. Pinagmasdan siya ni Manny mula sa sulok ng kanyang mga mata. Sino siya? Saan siya galing? At bakit may ganoong klaseng pighati sa kanyang mga mata? Anong pangalan mo? Tanong niya. Sela po. Criselda. Anong nangyari? Bakit ka tumatakbo sa gitna ng ulan? Nag-atubili si Sela. Ngunit nang magsalita ito, dire-diretso ang kanyang mga salita, puno ng isang nakakagulat na katapatan. Ikinuwento nito ang pagtakas mula sa kanyang amo, ang halos panggagahasa sa kanya, ang kawalan niya ng mapupuntahan. Walang pag-inarte. Walang pagpapaawa. Tanging ang hubad na katotohanan. Habang nakikinig, hindi awa ang naramdaman ni Manny. Ito ay kumpirmasyon. She's perfect. Desperada. Walang pamilya sa Maynila na makikialam. Walang social connections. At may taglay na dignidad kahit sa pinakamababa nitong kalagayan. Siya ang sagot sa kanyang problema. Siya ang kanyang kalasag laban kay Doña Elvira at kay Isabela.
Itinabi niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada at humarap dito. Sela, sabi niya, ang boses ay kalmado at parang isang CEO na naglalatag ng isang business proposal. Kailangan mo ng bagong buhay. Kailangan mo ng pera, ng matitirhan, ng proteksyon. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. At ako, pagpapatuloy niya, kailangan ko ng asawa. Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito. Pipo. Binuksan niya ang kanyang briefcase sa backseat at kinuha mula roon ang isang folder. Inilabas niya ang isang dokumento at iniabot dito. Pakasalan mo ako, sabi niya ng diretsahan, walang bakas ng kahit anong romantikong damdamin. Isang kontrata lang. Hindi mo kailangang gawin ang mga obligasyon ng isang tunay na asawa. Ang kailangan ko lang ay ang pirma mo sa papel, ang presensya mo sa mga family gathering, at ang katahimikan mo. Kapalit nito, babayaran kita ng sapat na pera para mabago ang buhay mo at ng pamilya mo. Ipag-aaralin kita ulit. Bibigyan kita ng lahat ng hindi mo nakuha. Natulala si Sela. Ang bibig nito ay bahagyang nakabuka, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla habang tinititigan ang dokumentong may titulong I-Prenuptial Dating Marriage Contract Agreement. Kumuha si Manny ng isa pang bagay mula sa kanyang wallet, isang maliit, puting card, at ipinatong ito sa ibabaw ng kontrata. Nanginginig ang kamay ni Sela nang abutin niya ito. Binasa niya ang mga salitang nakaukit sa ginto. Emmanuel Fortalejo, Chief Executive Officer, Fortalejo Corporation. Ang buong mundo ni Sela ay tila huminto. Ang lalaking nasa harap niya, ang estrangherong nag-alok sa kanya ng isang baliw na kasunduan, ay hindi lang basta isang mayamang tao. Isa ito sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. At sa mga kamay niya ngayon ay nakasalalay ang isang desisyon na hindi lang babago sa lahat, kundi maaaring sumira o bumuo sa kanyang buong pagkatao. Magdamag na hindi nakatulog si Sela. Sa malambot na kama ng hotel room na ibinayad ni Emmanuel Fortalejo, yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod, habang ang kontrata at ang calling card ay nakalatag sa ibabaw ng lamesa na parang isang sumpa at isang pangako. Ang isip niya ay isang magulong dagat. Sa isang banda, naroon ang takot. Isang kasunduan sa isang estranghero, isang bilyonaryo na ang tingin sa kanya ay parang isang bagay na mabibili. Ano ang papasukin niya? Sa kabilang banda, naroon ang tinig ng kanyang ina, pagod ngunit puno ng pag-asa. Ang pangarap niyang makapagtapos ang bunsong kapatid. Ang halaga ng pera na nakasulat sa kontrata, isang halaga na hindi niya kikitain, kahit magtrabaho pa siya sa 10 buhay, ay kayang bumura sa lahat ng kanilang utang at magbigay sa kanila ng bagong simula. Napalunok siya. Ang alaala ng amoy ng alak sa hininga ni Sir Ricardo, ang pakiramdam ng pagiging isang hayop na sinukol sa isang kanto iyon ang nagtulak sa kanya. Ayaw na niyang bumalik doon. Kung ang pagpirma sa papel na ito ang tanging paraan para makatakas, kung ito ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang pamilya, gagawin niya. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagbebenta ng kanyang sariling kaluluwa. Kinabukasan, eksaktong 8:00 ng umaga, may kumatok sa pinto. Si Manny. Nakasuot ito ng panibagong set ng perpektong business suit, ang mukha ay kasing seryoso at kasing lamig pa rin ng nakaraang gabi. Nagdesisyon ka na ba? Tanong nito, walang anumang pambungad. Tumango si Sela, ang lalamunan ay tuyo. Kinuha niya ang ballpen na nasa ibabaw ng lamesa. Ang bigat niyon sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Lumapit siya sa kontrata, ang kamay ay nanginginig. Sa espasyo kung saan nakalaan ang pangalan niya, inilagdan niya ang kanyang kapalaran. Criselda Reyes. Ang tinta ay tila dugo na tumatak sa kanyang hinaharap. Walang ngiti o anumang reaksyon si Manny. Kinuha lang nito ang kontrata, tiniklop at inilagay sa kanyang briefcase. Good. Let's go. Ang sumunod na mga oras ay isang mabilis at nakakalulang panaginip. Dinala siya ni Manny sa isang naglalakihang mall na parabang pag-aari nito. Ang unang hinto nila ay isang high-end boutique, kung saan ang presyo ng isang simpleng bestida ay katumbas ng isang taon niyang sahod. Pumili ka, utos ni Manny. Nanliit si Sela sa tingin ng mga salisladi na nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa, halatang sinusuri ang kanyang kupasing damit. Napayuko siya, hindi alam ang gagawin. Napakunot ang noo ni Manny sa kanyang pag-aalinlangan. Walang pasensya, siya na mismo ang kumausap sa manager. I need a complete wardrobe for her.
Casual, formal, evening gowns. Everything. Send the bill to Dinoy office. Pagkatapos noon, si Sela ay parang naging isang manika. Sinukatan, binihisan, pinagsuot ng iba't ibang damit na hindi niya alam kung paano bigkasin ang tatak. Dinala siya sa isang shoe store kung saan pilit ipinasuot sa kanya ang isang pares ng itim na stiletto. Nang subukan niyang maglakad, halos matapilok siya. Hindi po ako sanay sa ganito, nahihiyan niyang sabi. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Manny, puno ng pagkainip. Pero sa halip na iwan siya, lumapit ito. Straighten your back. Heel first, then two. Look forward, not down. Ang boses nito ay parang isang striktong guro. Sa kabila ng pagkasuplado, may kakarampot na bahagi sa puso ni Sela na nagtaka kung bakit tinutulungan pa rin siya nito. Mula sa mall, dumaan sila sa isang magarbong salon. Gupit. Kulay. Treatment. Nang tumingin siya sa salamin, isang estranghera ang tumingin pabalik sa kanya. Ang buhok niya ay alon-alon na at may kulay na tanso. Ang mukha niya ay nalagyan ng light makeup. Maganda. Ngunit hindi niya kilala. Tila binubura ng bawat kilos nila ang dating Sela na simple at kontento. Ang huling paghahanda ay ang pinakamahirap. Sa isang private lounge sa isa sa mga restaurant ni Manny, tinuruan siya nito ng tamang table etiquette. Hawakan mo ang tinidor na parang isang lapis. Ang kutsilyo, hindi ganyan. Mula sa labas papasok ang gamit ng mga kubyertos, sunod-sunod na utos nito. Napalunok si Sela, ang mga kamay ay pinagpapawisan habang hawak ang mamahaling pilak. Sa sobrang kaba, nadula sa kamay niya ang tinidor at bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalansing. Sorry po, halos pabulong niyang sabi, handa nang umiyak sa hiya. Napapikit si Manny at napahilot sa kanyang sentido. Ngunit sa halip na sigawan siya, huminga ito ng malalim. It's okay. Ulitin natin. May kakaibang pagtitimpi sa boses nito na para bang kinukumbinsi rin nito ang sarili. Sa pagtatapos ng araw, si Sela ay hindi na mukhang katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng pero eleganteng navy blue dress, may suot na sapatos na may katamtamang takong na kayanan niyang lakarin ng hindi natatapilok, at may bitbit na handbag na mas mahal pa sa lahat ng gamit niya sa probinsya. Ngunit sa loob-loob niya, siya pa rin si Sela, ang babaeng taga-Batangas na naliligaw sa isang mundong gawa sa salapi at pagkukunwari. Handa ka na ba? Tanong ni Manny nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na may nakaukit na malaking key. Ito na iyon. Ang mansyon ng mga Fortalejo. Napalunok si Sela, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Para saan po ito? You need to meet Dinthey Mother, simpleng sagot nito. Para maniwala siya sa palabas natin. Ang mansyon ay mas malaki at mas marangya kaysa sa bahay ng mga Sandoval. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang, ang mga pader ay napapalibutan ng mga mamahaling painting, at isang higanting chandelier ang nakabitin sa gitna ng grand staircase, kumikinang na parang 1,000 bituin. Ang lahat ay perpekto, malamig at walang buhay. Sa gitna ng malawak na sala, isang babaeng nasa mga huling 50 ang nakaupo. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk na damit, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang lieg ay napapalibutan ng mga perlas. Ito si Doña Elvira Fortalejo. Nang iangat nito ang kanyang mukha, nakita ni Sela ang mga mata nito, kasing talas ng kay Manny, ngunit walang bakas ng pagtitimpi. Tanging ang dalisay at walang halong pagmamataas. Sinuri siya ni Doña Elvira mula ulo hanggang paa, ang tingin ay parang isang scanner na naghahanap ng kahit anong kapintasan. At halatang marami itong nakita. Emmanuel, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Doña Elvira, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng panganib. Ang tingin nito ay nanatili kay Sela. Lumapit si Manny at tumayo sa tabi ni Sela. Ma, I'd like you to meet Criselda Reyes. Eloy Fayens. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Si Sela ay napahawak ng mahigpit sa kanyang handbag, ang mga daliri ay namumuti na. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga sa ilalim ng matalim na titig ng matandang babae. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Elvira. Isang tawang hindi umabot sa mga mata. Fayens? Saan mo pinulot ang babaeng ito, Emmanuel? Ang tanong ay parang isang sampal, bawat salita ay puno ng pang-iinsulto.
Nakita ni Sela ang pagtiim ng panga ni Manny. Bago pa siya makapagsalita para ipagtanggol ang sarili niya, naunahan na siya ng lalaki. Isang bagay na hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Inabot ni Manny ang kanyang kamay at hinawakan ito. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at nagbibigay ng kakaibang init sa gitna ng malamig na mansyon. "She's the woman I'm going to marry, ma," matatag na sabi ni Manny, ang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanyang ina. "And I expect you to treat her with respect." Natigilan si Doña Elvira, halatang nagulat sa biglaang pagiging palaban ng kanyang anak. Ngunit bago pa may makapagsalita ulit, bumukas ang malaking pinto sa kanilang likuran. "Manny, darling," isang matamis at malambing na boses ang tumawag. "You didn't tell me we have a guest." Lumingon si Sela. Isang napakagandang babae ang pumasok, nakasuot ng isang pulang damit na bumagay sa perpekto nitong katawan. Ang mukha nito ay parang isang anghel, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa mga mata. Nang tumama ang tingin nito sa magkahawak nilang kamay ni Manny, ang ngiting iyon ay bahagyang nawala at napalitan ng isang kislap na kasing talas ng isang patalim. Ito si Isabela Montenegro. Ang babaeng dapat pakakasalan ni Manny. Ang babaeng mukhang hindi basta-basta susuko. At sa isang iglap, naintindihan ni Sela ang tunay na gulo na kanyang pinasok. Hindi lang ito isang simpleng kontrata sa pagitan niya at ni Manny. Isa itong deklarasyon ng gyera. At siya, si Criselda Reyes, ay biglang naging sentro ng labanan. Dahan-dahang lumapit si Isabela, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan na hindi kailanman magkakaroon si Sela. Huminto ito sa harap nilang dalawa. Ang mga mata nito ay hindi tumitingin kay Sela, kundi direkta kay Manny, na para bang si Sela ay isang hangin lamang. "Hindi mo man lang ako sinabihan na may ipapakilala ka pala kay Tita Elvira," sabi ni Isabela, ang boses ay matamis pa rin ngunit may halong lason. "Who is she?" Ang pagkakahawak ni Manny sa kamay ni Sela ay lalong humigpit, na para bang sinasabi nitong huwag kang bibitaw. "Isabela, this is Sela." "Sela, this is Isabela Montenegro," pagpapakilala ni Manny, ang tono ay formal at malamig. Ngayon lang ibinaling ni Isabela ang tingin kay Sela. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting mapanuri at mapanghamak. Inilahad nito ang kamay na may perpektong pulang kuko. "It's a pleasure to meet you." Nag-atubili si Sela, ngunit nakita niya ang babala sa mga mata ni Manny. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Manny at inabot ang kamay ni Isabela. Ang balat nito ay malambot, ngunit ang pagkakahawak nito ay mahigpit at malamig na parang bakal. "Nice to meet you too," halos pabulong na sabi ni Sela. "So," sabi ni Isabela, habang binibitawan ang kamay niya at muling ibinabaling ang atensyon kay Manny. "Anong okasyon at may bago kang kasama?" Ang salitang "ti kasama" ay binitawan nito na parang isang maruming basahan. Bago pa makasagot si Manny, si Doña Elvira na ang sumagot, ang boses ay puno ng sarkasmo na nakaturo kay Manny, pero ang mga mata ay nakapako kay Isabela. "Ayon sa anak ko, Isabela, ang babaeng ito daw ang kanyang fiancé." Ang salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Ang ngiti sa mukha ni Isabela ay tuluyang naglaho. Napalitan nito ng isang ekspresyon ng purong pagkabigla, na mabilis na naging galit na pilit niyang itinatago sa likod ng isang kalmadong maskara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang tinititigan si Sela, na para bang gusto siyang tunawin sa kinatatayuan nito. Naramdaman ni Sela ang bigat ng tingin ng dalawang babae, si Doña Elvira na puno ng pagkamuhi, at si Isabela na puno ng pagbabanta. Para siyang isang kordero na ipinasok sa kulungan ng mga leon. Ang mamahaling damit na suot niya, ang bagong ayos niyang buhok, ang lahat ng iyon ay parang isang kasuotan lang na anumang oras ay hubarin at ilalantad ang kanyang tunay na anyo. Sa gitna ng tensyon, naramdaman niyang muli ang kamay ni Manny na humahawak sa kanya, mas mahigpit kaysa kanina. Isang tahimik na mensahe. "Nandito ako. Manatili ka sa tabi ko." Ngunit para kay Sela, ang pagkakahawak na iyon ay hindi nagbigay ng kapanatagan. Sa halip, iyon ay parang isang kadena na mas lalong gumapos sa kanya sa bagong mundong ito, isang mundo ng kayamanan, kapangyarihan, at mga lihim na labanan kung saan siya ang ginawang paing. Ang bagong mundo ni Sela ay hindi isang paraiso. Isa itong ginintuang hawla. Ang hapunan sa mansyon ng mga Fortalejo ay ang pinakamahaba at pinakanakakabinging hapunan sa buong buhay ni Emmanuel Fortalejo.
Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyerto sa mamahaling plato, isang tunog na mas matalas pa sa isang sigaw. Sa kanyang kanan ay si Sela, na nakayuko at halos hindi ginagalaw ang pagkain, halatang nininerbiyos. Sa kanyang kaliwa ay si Isabela, na may peking ngiti sa mga labi, ngunit ang mga mata ay nagbabaga. At sa kabisera ng lamesa, naroon ang kanyang ina, si Doña Elvira, na ang mukha ay kasing tigas ng marmol. Si Manny ay sanay sa mga pressure cooker na board meetings at sa pakikipagnegosasyon sa mga tuso at makapangyarihang tao. Ngunit ang tensyon sa hapagkainan na iyon ay ibang klase. Ito ay personal, masalimuot at puno ng mga non-verbal na patama. So, Sela, basag ni Isabela sa katahimikan, ang boses ay parang pulot na mailason. Hindi mo pa naikukwento sa amin kung saan kayo nagkakilala ni Manny. It's so sudden. Parang kailan lang, kami pa ang hindi na nito tinapos ang sasabihin, hinayaan na lang na lumutang sa hangin ang kahulugan. Naramdaman ni Manny ang paggalaw ni Sela sa tabi niya. Nakita niya kung paano ito napalunok. Ito na ang unang pagsubok sa kanilang kasunduan. Sa isang event po, sagot ni Sela, ang boses ay mahina ngunit hindi naman nautal. Kaibigan po ng kaibigan ko. Ito ang palusot na binuo nila kanina sa sasakyan, isang manipis na kasinungalingan na sana ay sapat na. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Isabela. Ah, ganoon ba? At saan ka nag-aral ng kolehiyo? Anong kurso mo? Siguro business din, para magkaintindihan kayo ng aking si Manny. Ang pagdidiin sa salitang aking ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Manny. Isa itong pag-angkin, isang pagpapaalala kung sino ang orihinal na nasa posisyon. Ito ang tanong na kinatatakutan ni Sela. Nakita ni Manny ang pamumutla nito. Ang kahihiyan ng paghinto sa pag-aaral ay isang sariwang sugat. Huminga ito ng malalim bago sumagot. Nag-aral po ako sa Batangas State University. Education po ang kurso ko, sagot ni Sela, diretsahan at matapat. Pero kinailangan ko pong huminto para tulungan ang pamilya ko. Isang munting kithi ang kumawala sa bibig ni Isabela, halos hindi marinig, ngunit sapat na para maramdaman ang pangmamaliit nito. Oh! Sayang naman! Ang dalawang salitang iyon ay puno ng pang-iinsulto, na para bang sinasabing hindi ka pala nakatapos. Doon na hindi nakatiis si Manny. Ayaw niya kay Sela. Isa lang itong kasangkapan. Ngunit ayaw din niyang may ibang taong umaapi sa kanya, lalo na sa harap niya. Ito ay isang usapin ng prinsipyo. At ng pagkairita kay Isabela. Sela is preparing for her master's degree abroad. Biglang sabat ni Manny, ang boses ay kalmado pero may bigat. Kaya pansamantala siyang tumigil. We're just finalizing which university she'll attend. Harvard or Oxford. Natigilan ang lahat. Napatingin sa kanya si Sela, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Maging si Doña Elvira ay bahagyang napaangat ang kilay. Ang ngiti ni Isabela ay bahagyang natunaw. Pagkatapos ng tila walang katapusang hapunan, nagpaalam na rin si Isabela, ngunit hindi bago ito mag-iwan ng isang huling pasaring. Ingatan mo yang bago mong laruan, Manny, bulong nito sa kanya nang magkaharap sila sa may pinto, sapat lang para marinig niya. Baka madaling masira. Nang makaalis na ang lahat at silang dalawa na lang ni Sela ang naiwan sa malawak na sala, hinarap siya nito. Bakit mo sinabi iyon? Tanong ni Sela, ang boses ay maihalong pagtataka at kaunting hinanakit. Yung tungkol sa pag-aaral sa ibang bansa. Bakit ka nagsinungaling? Sumandal si Manny sa pader at ipinasok ang mga kamay sa bulsa. It's part of the contract. Our story needs to be believable. Ayokong magkaroon ng butas ang kwento natin. Tumango si Sela, ngunit nakita ni Manny na hindi ito kumbinsido. May iba pa itong gustong sabihin. Ngunit nanatili itong tahimik. Sa isang iglap, nakaramdam si Manny ng kakaiba. Hindi awa. Hindi simpatsya. Kundi isang uri ng respeto. Sa kabila ng takot, hinarap nito si Isabela nang hindi nagpapakita ng kahinaan. May tapang sa loob ng babaeng ito na hindi niya inaasahan. May corporate ball ang Fortaleza sa susunod na linggo, pag-iiba niya ng usapan. Kailangan mong dumalo. At kailangan nating magmukhang kapanipaniwala. Lumapit siya sa gitna ng sala at inilahad ang kanyang kamay. Marunong ka bang sumayaw? Umiling si Sela, lalong nanliit. Hindi po.
Bumuntong hininga si Manny. Kung ganoon, kailangan kitang turuan. Nag-atubili si Sela, ngunit sa huli ay tinanggap din ang kamay niya. Ang balat nito ay magaspang kumpara sa malambot na kamay ni Isabela, isang paalala ng buhay na pinagdaanan nito. Ngunit mainit. Ipinatong niya ang isang kamay nito sa kanyang balikat, at hinawakan niya ang baywang nito. Nagpatugtog siya ng isang mabagal na waltz mula sa kanyang cellphone. Ang musika ay pumuno sa tahimik na sala. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahina niyang bilang habang ginagabayan ang mga paa nito. Don't look at your feet. Look at me. Nang iangat ni Sela ang kanyang mukha, sinalubong ng mga mata nito ang mga mata niya. Sa malapitan, nakita niya ang kulay ng mga ito, isang malalim na kulay kape na puno ng mga emosyon na hindi nito sinasabi. Ang pagod. Ang takot. Ang pangarap. Dahan-dahan, nagsimula silang umikot sa sala, ang mga katawan ay gumagalaw na parang iisa. Nawala ang pagkailang. Nawala ang pagiging mag-amo at katulong, ang pagiging at kontraktwal na asawa. Sa sandaling iyon, sila ay isang lalaki at isang babae lamang na magkasama sa isang sayaw ng pagpapanggap. Naramdaman ni Manny ang unti-unting pag-relax ng katawan ni Sela sa kanyang mga braso. Naramdaman niya ang hininga nito sa kanyang leg. Isang pamilyar, ngunit matagal nang kinalimutang init ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, isang damdaming matagal na niyang ibinaon at sinubukang patayin. Nang huminto ang musika, huminto rin sila. Ngunit hindi sila bumitaw. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Nakita niya ang bahagyang pagbuka ng mga labi ni Sela. Nakita niya ang pagpikit ng mga mata nito. At sa isang iglap ng kahinaan, sa isang sandali ng pagkalimot sa kontrata, at sa lahat ng pagkukunwari, dahan-dahang ibinaba ni Manny ang kanyang mukha, handang angkinin ang isang halik na hindi bahagi ng kanilang kasunduan. 1 milimetro na lang. Iyon na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Naramdaman ni Sela ang mainit na hininga ni Manny sa kanyang balat. Napapikit siya, ang buong katawan ay nananabik at kinakabahan, hinihintay ang isang bagay na hindi niya dapat asahan. Isang bagay na wala sa kontrata. Ngunit hindi ito dumating. Biglang lumayo si Manny na parabang napaso. Mabilis nitong binitawan ang kanyang baywang at kamay. Ang init na kaninang bumabalot sa kanila ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakailang na lamig. That's enough practice for tonight, sabi nito, ang boses ay formal at medyo garagal. Umiwas ito ng tingin at tumalikod. Magpahinga ka na. Maaga pa tayo bukas. Pagkasabi niyon ay mabilis itong umakyat sa ingranding hagdanan, iniwan si Sela na nakatayo sa gitna ng sala, pakiramdam ay isang hangal. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa hiya. Ano ba ang iniisip niya? Nahahalikan siya nito. Siya, na binayaran lang para magpanggap. Ang tanga niya. Kinabukasan, ang almusal ay puno ng isang bagong uri ng tensyon. Hindi sila nag-iimikan, kapwa umiiwas sa mata ng isa't isa. Ang sandaling iyon sa sala ay isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Para basagin ang katahimikan, inilapag ni Manny ang isang sobre sa lamesa. Here. Nag-aalangang kinuha ito ni Sela at binuksan. Sa loob ay isang sulat. Isang acceptance letter mula sa isang kilalang unibersidad sa Maynila. In-enroll siya nito sa kursong Business Administration. Para mas maging kapanipaniwala ang kwento natin, sabi ni Manny, hindi pa rin tumitingin sa kanya. It's part of the deal. The Fortaleza name will support your education. Nakatitig lang si Sela sa papel. Ang pangarap niyang makabalik sa pag-aaral, ang pangarap na ipinagkait sa kanya ng kahirapan, ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit hindi ito ang kursong gusto niya. Hindi ito ang pangarap niyang maging guro. Isa na namang bahagi ng pagkatao niya ang kailangang baguhin para sa kasunduang ito. Ngunit sa kabila nito, isang butil ng luha ang pumatak sa sulat. Luha ng pasasalamat. Luha ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakakita siya ng liwanag. Salamat, sabi niya, ang boses ay basag. Salamat, Sir Manny. Ang paggamit niya ng geyser ay tila gumising kay Manny. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon ngayong umaga. Just Manny. It's part of the act.
Ngunit sa mga mata nito, may nakita si Sela na kakaiba. Isang kislap na hindi niya mabasa. Pagkaalis ni Manny papunta sa opisina, naiwan si Sela sa malawak na mansyon kasama si Doña Elvira. Ang matandang babae ay malinaw na hindi pa rin siya tanggap. Para patunayan ito, binigyan siya nito ng isang gawain. Dahil mukhang marami kang libreng oras, sabi ni Doña Elvira, habang humihigop ng tsaa, linisin mo ang lumang opisina ng yumaong asawa ko. Matagal na iyong hindi nagagalaw. Siguraduhin mong magiging presentable ulit. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Isang paraan para ipamukha sa kanya ang kanyang lugar. Alam ni Sela na isa itong pagsubok, isang uri ng pang-aapi na nakabalot sa pagiging disente. Ngumiti lang siya ng tipid at tumango. Opo, ma'am. I mean, Tita Elvira. Ang opisina ng yumaong si Don Fortalejo ay nasa dulo ng isang mahabang pasilyo sa ikalawang palapag. Madilim ito at makapal ang alikabok sa lahat ng bagay. Amoy ng lumang papel at ng panahong matagal nang lumipas. Nagsimula si Sela sa pag-aalis ng mga agyo at pagpupunas ng mga muebles. Ang opisina ay puno ng mga libro, mga tropeo sa negosyo at mga litrato. Sa isang litrato, nakita niya ang isang mas batang Doña Elvira, nakangiti habang kayakap ang asawa. Isang ngiting hindi na nakikita ni Sela ngayon. Ano kaya ang nangyari? Habang nililinis niya ang ilalim ng malaking mesa na gawa sa Nara, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na medyo nakaangat. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang iangat ito. Isa pala itong secret compartment. Sa loob, may isang luma at nakalock na kahon na gawa sa kahoy. Matapos ang ilang pagsubok, nagawa niyang buksan ang sirang lock. Ang laman nito ay hindi alahas o pera, kundi mga luma at manilaw-nilaw na mga dokumento. Mga papeles ng mga kumpanyang matagal nang nagsara. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito kahit hindi niya masyadong naiintindihan. Mga financial reports, mga legal documents, mga pangalan ng mga korporasyon na hindi pamilyar sa kanya. Itatabi na sana niya ang mga ito ng isang pangalan sa isang folder ang pumukao sa kanyang atensyon. Ang pangalan ay nakasulat sa isang simpleng letterhead. Batangas Lending Solutions. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Sela. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi. Hindi pwedeng magkamali. Ito ang pangalan ng kumpanyang nagpautang at nagsampa ng kaso sa kanyang mga magulang. Ang kumpanyang sumira sa kanilang buhay at pangarap. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang folder. Sa loob ay mga papeles ng pagsasara ng kumpanya, mga listahan ng mga kliyenteng hindi nakapagbayad, at nakita niya ang pangalan ng kanyang ama. Si Ricardo Reyes. Bakit narito ito? Bakit nasa lihim na taguan ng asawa ni Doña Elvira ang mga dokumento ng kumpanyang nagpahirap sa kanila? Patuloy niyang binuklat ang mga papel, ang mga mata ay nanlalabo na dahil sa namumuong luha. At sa huling pahina, sa isang maliit na sulok ng isang dokumento ng incorporation, nakita niya ito. Isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isang maliit, halos hindi na mabasa, ngunit malinaw na corporate seal. At sa ilalim ng seal na iyon ay may mga salitang nakaukit na parang isang punyal na tumusok sa kanyang puso. As subsidiary of Fortalejo Corporation. Ang mga salita ay parang laso na gumapang mula sa papel, umakyat sa kanyang mga braso, at dumiretso sa kanyang puso. As subsidiary of Fortalejo Corporation. Isang subsidiary. Isang sangay. Isang bahagi. Nabitawan ni Sela ang folder. Ang mga papel ay nagsikalat sa maalikabok na sahig na parang mga tuyong dahon na nalagas sa isang patay na puno. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Hindi siya makahinga. Ang tibok ng kanyang puso ay umalinggaw sa kanyang tainga, malakas at nakakabingi. Ang Fortalejo Corporation. Ang pamilya Fortalejo. Ang pamilya ng lalaking nag-alok sa kanya ng pag-asa. Ang pamilya ng lalaking halos humalik sa kanya kagabi. Ang pamilya ng lalaking nag-enroll sa kanya pabalik sa kolehiyo. Sila ang dahilan. Sila ang dahilan kung bakit nasira ang kanilang negosyo. Sila ang dahilan kung bakit kinailangan niyang huminto sa pag-aaral. Sila ang dahilan kung bakit kinailangan niyang magpaalila sa mga Sandoval. Sila ang dahilan ng bawat luha, bawat pagtitiis, bawat kahihiyan na dinanas niya at ng kanyang pamilya. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan,
isang tawang walang saya, puno ng pait at sakit. Ang kabalintunaan. Ang kalupitan ng tadhana. Iniligtas siya mula sa impyerno, para lang dalhin sa pugad ng mga demonyong lumikha ng impyernong iyon. Ang kontrata. Ang pagbabago ng buhay. Ang pag-aaral. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Isa itong napakalaking biro. Siguro ay alam ito ni Manny. Siguro ay pinagtatawanan siya nito sa likod niya. Tingnan ninyo ang anak ng taong pinabagsak natin, ngayon ay nasa palad ko na. Isang mabangis na galit ang pumalit sa pagkabigla. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Dinampot niya ang folder mula sa sahig, ang mga daliri ay nanginginig hindi na sa takot, kundi sa matinding puot. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito. Hindi na siya nag-abalang magpunas ng alikabok sa kanyang damit. Tumakbo siya palabas ng opisina, pababa sa ingranding hagdanan, ang mga yapak niya ay malalakas at nagmamadali. Sinalubong siya ng isang katulong. Ma'am Sela, saan po kayo pupunta? Nasaan si Manny? Tanong niya, ang boses ay matigas at hindi niya nakilala. Nasa opisina po niya sa Fortaleza Tower. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. Lumabas siya ng mansyon at pumara ng taxi. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa Makati. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Emmanuel Fortaleza. Ang Fortaleza Tower ay isang dambuhalang tor na gawa sa salamin at bakal, isang monumento sa kapangyarihan ng pamilyang sumira sa kanya. Pumasok siya sa lobby, ngunit hinarang siya ng mga gwardya. Ang kanyang damit na may bahid ng alikabok at ang kanyang magulong itsura ay sumisigaw na hindi siya nabibilang doon. May appointment po ba kayo kay Fortaleza? Tanong ng babae sa reception, nakataas ang kilay. Wala, sagot ni Sela. Pero kailangan ko siyang makausap. Sabihin ninyo si Criselda Reyes. Tumawag ang receptionist. Matapos ang ilang sandali, sinabi nitong hindi raw siya pwedeng abalahin. Galit na itinapon ni Sela ang folder sa ibabaw ng reception desk. Ibigay mo to sa kanya. Sabihin mo galing ito sa opisina ng tatay niya. Tiyak nakakausapin niya ako. Puno ng pag-aalinlangan, umakyat ang isang staff, bit-bit ang folder. Naghintay si Sela sa lobby, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang mga tao ay dumadaan, pinagtitinginan siya, ngunit wala siyang pakialam. Nag-aapoy ang kanyang kalooban. Ilang minuto lang, bumaba ang elevator at lumabas mula roon ang personal assistant ni Manny. This way, ma'am. Dinala siya sa pinakatuktok ng gusali, sa opisina ng C. Ang opisina ay napakalawak, may mga pader na gawa sa salamin at tanaw ang buong syudad. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Manny sa likod ng kanyang malaking mesa, hawak ang mga papel na dala niya. Ang mukha nito ay hindi nakalmado. Ito ay puno ng pagkalito, ng pagkabigla. Saan mo nahanap to? Tanong nito, ang boses ay mababa. Lumapit si Sela hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo nila. Sa opisina ng tatay mo. Ang tanong ay hindi kung saan ko ito nahanap. Ang tanong ay, alam mo ba ito? Tinitigan ni Manny ang mga papel, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Hindi. I swear, Sela. Hindi ko alam na may ganitong kumpanya ang pamilya namin. Matagal na itong isinara, bago pa ako. Kasinungalingan, sigaw ni Sela, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Inihagis niya ang kanyang kamay paturo sa mga papel. Pangalan ng tatay ko, nandyan. Ang pangalan ng pamilya mo, nandyan. Kayo ang dahilan kung bakit kami naghirap. Kayo ang dahilan kung bakit ako napunta sa mga Sandoval. At ngayon, dinadala mo ako sa bahay ninyo, binibigyan ng mga damit, pinapangakuan ng kung ano-ano para ano. Para pagtawanan ako. Para lalo akong ipahiya. Sela, hindi totoo yan, sabi ni Manny, lumalapit sa kanya. Makinig ka sa akin. Hindi ko alam to. Lahat ng Fortaleza, pare-pareho lang, sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng sakit na naipon sa loob ng maraming taon. Ang sakit ng makitang umiiyak ang kanyang ina. Ang sakit ng makitang nawawala ng pag-asa ang kanyang ama. Ang sakit ng pagsasakripisyo sa sarili niyang mga pangarap. Hindi ko kayang manatili sa bahay na iyon. Hindi ko kayang tumingin sa mukha mo nang hindi naaalala ang lahat ng ginawa ninyo sa amin. Tumalikod siya, handa nang umalis. Handa nang iwan ang lahat,
ang kontrata, ang pera, ang peking buhay na ito. Hinawakan ni Manny ang braso niya, pinipigilan siya. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, desperado. Huwag kang umalis, pakiusap nito, at sa unang pagkakataon, nakita ni Sela ang isang emosyon sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Pagsisisi. At takot. Takot na mawala siya. Please. Aayusin ko to, pangako. Ngunit para kay Sela, ang salitang pangako mula sa isang fortalejo ay wala ng halaga. Isa na lang itong mapait na kasinungalingan. Ang salitang ipangako ay binitiwan ni Emmanuel Fortalejo na may bigat na hindi niya kailanman naramdaman. Para sa isang taong laging tinitingnan ang mga salita bilang parte ng isang negosasyon, ang pangako niya kay Sela ay iba. Nanggaling iyon hindi sa kanyang isip, kundi sa isang lugar sa kanyang dibdib na matagal na niyang ibinaon.